Hi guys, welcome to this channel. This readings for collective again, your energy of this time collective. Knight of Swords, Knight of Cups. Meron kang offer or hinihiling. Pwede din hinihiling mo or offer or meron kang sinesend na spell. For clarification with this Knight of Cups here, kung ano yung sinesend mo. Meron kang ginagawa na hindi mo na ina-isolate yung sarili mo, hindi ka na nag-ghosting, alam mo na, nag-reach out ka na or may ginagawa ka meron kang sinesend sa person mo. Win or lose. Kasi wala kang gagawin. Alam niyo pagka kunwari gusto niyo naman makasama yung person niyo, gusto niyo magkatuluyan kayo tapos nagpipigil kayo sa sarili niyo, hindi kayo napipigil sa sarili niyo kasi gusto niyo naman talaga makasama yung person niyo. Para ba yung umiiral pride or ego or dahil nagagalit kayo, cold kayo, dahil hindi niyo ma-explain yung nararamdaman niyo, nire-restrict yung sarili niyo. It's because of the deceit yan na-unite yan sa subconscious mind niyo. Yung deceit ng mga gumagawa ng deceit, witchcraft. O kaya, nagpipigil kayo sa sarili nyo. So, ibig sabihin nito, dahil hindi mo na ina-isolate yung sarili mo at hindi ka na in a hermit mode, hindi mo na pinipigilan yung gusto mong mangyari, hindi ka na napipigil sa sarili mo, hindi mo na pinapairal yung pride, ego, hindi ka na nang-ghosting sa person mo, you're not controlled by others. You are strong. You are powerful. No one could control you. Kaso lang, may pagmamatigas din sa'yo dito. Maaaring nag-reach out ka pero yung may gagawin. What's with the Knight of Swords in reverse na? Para nagmamatigas ka. Yung mag-umpisa ng new beginning. New beginning na ano to? New beginning. New beginning like a new relationship na mag-umpisa na yung relationship nyo na there's growth, no? Na para bang mag-explode. Ano may explode? Na mag-explode. Mag-grow agad yung relationship ninyo. Pero gusto mo ng reconciliation, yun sa inyong dalawa. Kaya nga, maaaring nag-reach out ka, may offer kay person mo, meron kang sinend sa kanya. Yan. At hindi mo na siya gina-posting. Sino yung person mo? Energy pa ng person mo na yan. The moon. Merong gustong malaman to Actually, hindi na siya gumagawa ng dati palang gumagawa to ng tawag dito. Something as witchcraft. Like that. Magic or black magic or what's with the magician in reverse here? Ano yung ginagawa niya dati? Meron siyang ginagawa na ma-feeling ma-left out in the cold. So, black magic. Like, black magic or pwedeng kayuma. Maring ginagayuma kanya. Pero, you know what? Ginawa niyang deceit na yun. Kung ano man to, black magic man or gayuma o pinahirapan kanya or binigyan kanya ng sakit or he or she feels sorry. So, ginawa niya sa'yo. Pero mali pa rin Dapat nga siya pa magprotekta sa iyo Walay man kayo, hindi. Or you're not together right now or you're together, dapat nga. Diba? Hindi niya magawa sa yun. Lalo na yung
kung bigyan ka niya ng sakit. Or baka yung ma-left out in the cold ka, feeling yung mahirapan ka without this person. Yun ang ginawa niya yung witchcraft o magic o spell, mga ganun. Ano bang ginawa niya sa'yo dati? Na he or she feels sorry. Hindi ko alam babae o lalaki siya, kaya he or she gamit ko ha. Pwedeng upright o pahalang pa. Upright ba yun? Yung chariot. Chariot, yeah. Meron siyang ginawa para mag-take ka ng action, maging determined ka, maging driven, positive, mag-take ka ng action na sumugod ka, na magawa mo, mag-succeed ka, na makapag-take ka ng action na hindi ka na mag-hesitate, na mag-take na action, siguro towards sa kanya, malamang. Pero, nakaramdam din siya ng pagsisisi. He or she feels sorry. Kasi hindi ko alam kung ano yung person ninyo, babae o lalaki. Kaya he or she ang gamit ko dito. So, the moon. Meron kasi siyang ginawa na deceit. Deceit to. Para manipulahin yung isipan mo. Para maramdaman mo tong parang, yung na-left out na cold ka, nahirapan ka, parang nadurusa ka without your person. Kaya, mag-take ka ng action sa kanya, i-pursue mo siya, yun pala kay gayuman niya, gagagawa niya din witchcraft niya para mag-take ka ng action sa kanya. Kung sakali nag-take ka ng action, happy ba siya? Oo, masaya siya. Malamang fulfilled din. Masaya siya. Clarification na naman. Kung nagawa mo mag-take ng action, na nag-succeed yung ginawa niya sa'yo, na gayuma, witchcraft. So, ano yung pinapasabi niya sa'yo ng person mo na si the magician in reverse? Meron tong ni-release na daw. Meron na siyang mga ni-release like any baggage. Pwedeng resentment, like resentment, sama ng loob, yung mga ganun ba? Or pwedeng nga spell mga karagay ng black magic or else baka resentment to or bigat na naramdaman niya o galit. Ano ba tong 10 of Wands? Ano ba tong na-release niya o natanggal na sa kanya o nilet go niya o ni-release niya sa 10 of Wands in reverse na baggage? Anong baggage yan? So karga to sa kanya, guys. Kinargahan kasi ito na yung mas stuck siya, yung nakaramdam, bakit siya na-stuck? Nakaramdam ng takot yan, confusion sa isipan niya, yung unsure siya sa gagawin niya mga decision, kaya na-stuck na, no? Kasi hindi siya sure, hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi siya sure clouded yung judgment niya, clouded yung isipan niya, na-stuck siya. At yun ang pasak sa kanya pag mga ganyan, fear, makaramdam ng fear, tension, or nervous, takot, na hindi niya maintindihan. Basta makaramdam siya ng takot. Kunwari, gusto ko niyang kontakin pero makaramdam siya ng takot, may pumipigil sa kanya. That's deceit. Yun na yung mga karga, yung kinarga sa kanya. So, yan. Ano pa ang mensahe sa'yo ng person mo na si the magician in reverse? Upright to. Pag ganyan siya. More clarification, the Six of Pentacles in reverse. Kasi in reverse siya. Saan ba yan? Sa inyong dalawa. Yung sa Six of Pentacles in reverse, sa inyong dalawa. Pwede kasi sa iba. Sa inyong dalawa.
More clarification pa sa Six of Pentacles in reverse. Ayan, tingnan natin. Kaya daw namatay or nag-end yung pag-e-effort ninyo sa isa't isa, yung merong equal give and take sa inyong dalawa. Kaya nahinto yun. Oh. Dahil merong nag-wish na nag-grant. Merong nag-wish na nag-grant na mahinto yung magkaroon ng saan winish. Saan winish? Nung nag-grant yung wish. Lakas demonyo. Dito. Oh, Knight of Wands. So na-atake to. Na-excited na ma-atake. Ano ba to? Si Knight of Wands na to. Yun siya. Devil. Natin. Devil yan. Yan ang mga wini-wish yan. Hinihilingan ng mga nagbibinta ng kaluluwa sa devil. O nagsasanla. Nagbibinta. Same lang din yun eh. May nag-wish daw sa devil o humiling sa devil. Hindi ka naman pagbibigyan ng devil o hindi niya gagawin yung kahilingan mo. Hindi niya i-grant yung wish mo. Yung mga nag-wish o humiling doon. Kung walang kapalit. Kung hindi mo ibenta yung kaluluwa mo, kung hindi mo isanla ang kaluluwa mo sa kanya. Yun ang kapalit doon, no? So, pag bininta mo o isanla mo kaluluwa mo sa kanya, hiling ka ng hiling. Baka unlimited. Kasi binta mo o isanla mo kaluluwa mo sa kanya. So, yun ang ginagawa ng iba para makuha nila yung gusto nila. Nagbibinta sila o nagsasanla ng kaluluwa nila. Kaso lang, wala na pag-asa masip yung kaluluwa nila kasi binta nila kay Satanas. O, may naghiling doon kay Satanas. Kaya sa devil na para mag-end, mahinto yung relationship ninyo, yung nagkakaroon ng equal give and take sa inyo. Kaya hindi kayo nakabuo ng pamilya. Kung wish ninyo, kung nag-usap na kayong magsama, bubuo ng pamilya, magpakalayo-layo na, at bumuo ng masayang pamilya, hindi natuloy. Nag-end pa yung relationship nyo. Nasaktan ba kayo? Dahil may gumawa man ng ganyan. Kaya, yung mga ano dyan, mga hindi nagbenta ng at hindi nagsanla ng kaluluwa sa devil, panalangin yung protektahan yung inyong kaluluwa na hindi makuha ng devil kasi ang daming disit ng devil. Pwedeng gamitin yung mga tao na malapit sa iyo, mga kakilala mo, para makuha niyo yung kaluluwa mo. Para ibenta mo sa kanya, isanla mo sa kanya, para makuha niya, para mapunish, para makagawa ka ng mga, alam niyo, demonic, o yung mga ikaka-impyerno ng kaluluwa mo. Mga ganun. Nakakatakot siya pero totoo yan. Para sa iba, nakakatakot. Dahil, ewan ko. Nakatakot nga yan kasi impyerno ba naman. Kaya nga, sinasabi dito eh, para yung mga hindi nagbenta ng kaluluwa at hindi nagsanla ng kaluluwa, huwag nyo nang gayahin. Alam nyo, may impyerno ang kaluluwa eh, pagka nagbenta o nagsanla eh. Ba't gagayahin nyo pa? Yan daw. Please explain niya, no? May explanation siya pagka nagkita kayo, nag-usap kayo. Malamang sa malamang yan ang sasabihin niya din sa'yo. Ano pa ang gustong-gusto niya sabihin sa'yo sa personal? Yung kausap ka niya face to face. Ikaw daw talaga pinipili niya. At napagdesisyonan niya yun, ikaw talaga pinipili niya. Or else gusto niya talagang yung hindi na siya mag-juggling. Hindi na siya matenga ka. Yung hindi na siya mapatenga. Yung makapag-decide na siya, like makapag-reach out sa'yo. More clarification with the Two of Pentacles here. Related sa third party. So kung merong third party, ikaw talaga ang pinipili niya. So ano pa yung Two of Pentacles in reverse dito? Or yun ang decision niya din with the Three of Cups dito na gusto niya magkaroon ng reunion sa inyo kasi may nakaraan kayo, no? Pwede din ganun na gusto niya magkaroon ng reunion sa inyo. Ano to reunion?
Yes, reunion. Gusto niya talaga at kasi kinikip ka nito eh. Nag-hold on talaga siya. At alam mo yung parang umaasa din talaga na mangyayari at mangyayari sa inyo na ma-reunite kayo sa kabila ng yung may mga gumawa ng deceit dito, witchcraft, yan, kadimunyuhan para, yun na, parang pinag-away kayo niyan, kaya natigil, nahinto yung the equal give and take na yung relationship ninyo, connection ninyo, ganun. Sa Nine of Pentacles in reverse, clarification yan. Yun talaga ang choice niya eh. Yung magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. No? Reunion. Kasi, hindi na siya masaya sa buhay niya. Hindi na siya nag-i-enjoy sa buhay niya. Hindi na siya okay sa buhay niya na yung wala ka sa buhay niya. So, kailangan ka na niya sa buhay niya para ano? Tingnan natin ha. See, makapag-heal na siya, makapag-heal na kayong dalawa, makarelax na, maging kalmado na, makarecover na sa mga yung pinagdaanan ninyo na hardships because of the deceit or demonic na ginawa sa inyo. Very injustice. Para makasal na din daw kayo. Gusto ng person makasal na kayo. Siguro sa pari, gusto nyo makasal kayo na lang. Ang gusto nyo sa pari kayo mag-ikasal? Actually, pwede sa pari. Pari. Catholic. Pari. Yan. So, ito na lamang for collective reading.